Ipatapon niyo nga sa labas ang basurang iyan. Ang baho-baho mo, Jess. Nakakasuka ang pagmumukha mo rito sa subdivision namin. Isang malakas na tulak ang naramdaman ko mula sa mapagmataas na ginang na si Luisa. Kasabay nito ang pagbagsak ng hawak kong sako ng mga plastik na bote at basyong lata sa semento, dahilan upang kumalat ang mga ito sa tapat ng kanyang marangyang gate. Hindi pa siya nakontento, kinuha niya ang natitirang tubig sa kanyang baso at walang awa itong isinalo sa mukha ko. Agad na humalo ang maligamam na likido sa uling at dumi na sadyang ipinahid ko sa aking mga pisngi. Pasensya na po, Ma'am Luisa. Humihingi po ako ng paumanhin, naghahanap lang po talaga ako ng mga pwedeng ibenta, pagmamakaawa ko sa isang paos at nanginginig na boses, habang nakaluhod ako sa kalsada para isa-isahing pulutin ang mga nagkalat kong basura. Sa gilid, nakatayo ang kanyang anak na si Kevin, ang lalaking dati ay pilit akong nililigawan noong nagpanggap akong isang simpleng sekretarya, ngunit ngayon ay tinitingnan na ako ng may matinding pandidiri. Umalis ka na rito, Jess. Akala ko pa naman noon ay may class ka. Isang madungis at mabahong basurera ka lang pala. Huwag mo nang lalapitan ang pamilya ko, nakakahiya ka, asik niya bago marahas na isinara ang kanilang dambuhalang gate. Dahan-dahan akong tumayo at pinunasan ang basang mukha gamit ang aking maruming manggas. Sa likod ng aking mga nakayukong balikat at peking luha, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sige lang, Kevin. Sige lang, Luisa. Ilista niyo lahat ng panlalait niyo dahil malapit na ang araw ng paniningil. Magandang gabi sa iyo, admin ng Lungkot Channel TV, at sa lahat ng mga tapat na tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jess. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tila ba isang teleserye, ngunit ito ang aking totoong buhay sa loob ng nakalipas na isang taon. Isang taon ng pagpapanggap, pagtitiis, at pagsubok sa tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko. Ako ang nag-iisang apo at paboritong alaga ni Don Alejandro, ang nagmamay-ari ng Valderrama Imperio, ang pinakamalaking korporasyon ng real estate at mga hotel sa buong bansa. Lumaki ako sa karangyaan at labis na luho, ngunit bago pumanaw ang aking lolo, dahil sa matinding karamdaman, nag-iwan siya sa akin ng isang huling hiling at mabigat na hamon. Jess, apo, mahinang wika sa akin ni lolo, habang nakaratay siya sa kama ng ospital, ang mundong ginagalawan natin ay puno ng mga plastik at mapagkunwaring tao. Minamahal at iginagalang ka lang nila dahil sa pangalan at yaman natin. Nais kong bago mo tuluyang hawakan ang buong imperyo, magpanggap ka bilang isang walang-wala. Hanapin mo kung sino ang may totoong mabuting puso na karapat-darapat mong tulungan, at kilalanin mo kung sino ang mga ahas sa paligid mo. Tinanggap ko ang kanyang hamon ng walang pag-aalinlangan. Pinalabas ng aming mga abogado sa publiko na ipinadala ako sa Amerika para mag-aral ng aking master's degree. Ngunit ang totoo, nanatili ako rito sa Maynila. Nagsuot ako ng mga sirang damit, hindi nag-ayos ng sarili, at nagpanggap bilang isang mahirap na basurera at part-time na katulong sa isang mayamang subdivision, ang mismong subdivision kung saan nakatira ang pamilya nina Kevin at Luisa, pati na ang iba pang mga negosyanteng kilala ng aking lolo. Sa loob ng isang taon, naranasan ko ang lahat ng uri ng hirap at pang-aapi. Natuto akong matulog sa isang maliit, madilim, at mainit na kwarto sa squatter, kumain ng noodles araw-araw, at magtiis sa bawat mura, taboy, at sipa ng mga taong ang tingin sa akin ay pest sa lipunan. Si Kevin, na dati ay halos lumuhod sa akin noong nakita niya akong naka-corporate attire sa isang marangyang restaurant bago ang aking pagpapanggap, ay naging numero unong tagalait ko nang makita niya akong nagbubuhat ng sako ng basura. Ang kanyang ina na si Luisa ay ginawa akong katulong na walang sweldo sa kanilang bahay minsan, kapalit lang ng mga tirang pagkain na panis na. Tiniis ko ang lahat ng iyon dahil alam kong may takdang panahon ang aking misyon. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Pumanaw si Don Alejandro. Ang balita ng kanyang kamatayan ay naging headline sa lahat ng mga pahayagan, social media, at balita sa telebisyon. Nayanig ang buong mundo ng negosyo. Nagsimula nang mag-unahan ang kanyang mga sakim na kamag-anak at ang mga ambisyosong kasosyo sa negosyo, kabilang ang pamilya ni na Kevin na may maliit na porsyento ng shares sa kumpanya,
para makuha ang pamumuno sa Valderrama Imperyo. Ang alam ng lahat, dahil wala ako sa bansa, ay mapupunta sa mga board members ang karapatang mamahala. Isang gabi bago ang formal na pagbasa ng testamento, habang naglalakad ako sa gilid ng madilim na kalsada bit-bit ang aking mabigat na sako, biglang humarang ang marangyang sasakyan ni Kevin. Bumaba siya kasama ang kanyang bagong kasintahan na isang kilalang modelo. Oh, tingnan mo nga naman, ang basurera ng subdivision natin, nagluluksa rin ba sa pagkamatay ng bilyonaryong si Don Alejandro? Tawa ng girlfriend ni Kevin na puno ng panunuya. Jess, pakinggan mo ako, nakangising sabi ni Kevin habang lumalapit sa akin at tinatabig ang sako ko gamit ang kanyang sapatos. Bukas na ang pagbasa ng last will ng mga Valderrama. At ang pamilya ko ang hahawak ng malaking bahagi ng kumpanya dahil sa mga shares namin. Kaya kung gusto mo pa ring makapanghingi ng mga basura sa tapat ng bahay namin, matuto kang sumunod sa amin. Gusto kong dilaan mo ang sapatos ng girlfriend ko ngayon din para bigyan kita ng 500 piso. Tumingin ako sa maduming semento, at dahan-dahang itinaas ang aking tingin diretsyo sa mga mata ni Kevin. Ang aking kanang kamay ay nakapasok sa bulsa ng aking lumang jacket. Sa loob ng bulsa na yon, lihim kong hinahawakan ang isang gintong susi ng safe house ng aking lolo, at ang mismong orihinal na kopya ng last will and testament na personal na iniabot sa akin ng punong abogado ng pamilya Valderrama kagabi lamang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Kevin? Tanong ko sa isang malalim, seryoso, at buong-buong boses. Biglang natigil ang kanyang pagtawa. May kung anong otoridad at bigat sa aking boses na hindi niya inaasahan mula sa isang dugyot na pulubi. Anong sabi mo? Sumasagot ka na ngayon, galit at medyo nauutal niyang tugon dahil sa gulat. Huwag kang mag-alala, Kevin. Bukas sa pagbasa ng testamento, titignan natin kung sino ang kailangang dumila sa sapatos ng sino, malamig kong sagot bago ko siya tinalikuran at naglakad palayo sa dilim. Bitbit ang aking sako na naglalaman ng katotohanang gigiba sa kanilang marangyang mundo bukas na bukas rin. Kinaumagahan, nabalot ng nagkakagulong-bulungan ang buong main lobby ng Valderrama headquarters. Dumating ang mga pinakamalalaking board members, mga tanyag na shareholder, at ang mga sakim na kamag-anak ni Lolo. Kasama sa mga nagmamadaling pumasok sa dambuhalang penthouse boardroom si Kevin at ang kanyang ina na si Luisa. Pareho silang nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan, may suot na mamahaling alahas, at may malalapad na ngiti sa kanilang mga labi. Kampante silang umupo sa gitna ng mahabang mesa, nag-aabang na mahulog sa kanilang mga kamay ang kontrol sa buong korporasyon. Ginoong attorney, magsimula na tayo, mayabang na utos ni Luisa sa punong abogado ng pamilya na si Attorney Santos. Wala naman dito ang nag-isang apo ni Don Alejandro na si Jess. At ayon sa batas ng kumpanya, dahil bakante ang pwesto ng tagapagmana, ang may hawak ng pinakamataas na natitirang shares ang dapat na magpatakbo ng Valderrama Imperyo. At alam nating lahat na ang pamilya ko iyon. Nakangiting tumango si Kevin habang inaayos ang kanyang mamahaling suit. Tama, attorney. Huwag na nating itong patagalin pa. Pirmahan na natin ang mga bagong papeles para sa aking pamumuno. Ngunit hindi natitinag si Attorney Santos. Tiningnan niya ang kanyang gintong orasan bago malamig na sumagot. Humihingi ako ng paumanhin, Ginang Luisa at Ginoong Kevin. Ngunit ang utos ni Don Alejandro ay malinaw. Hindi pwedeng basahin ang testamento nang wala ang kanyang nag-iisang tunay na tagapagmana. At ayon sa aming huling pag-uusap, parating na siya. Parating, gulat na reaksyon ni Kevin. Akala ko ba ay nasa Amerika si Jess at nag-aaral? Paanong? Hindi na natapos ni Kevin ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ng malawak ang double doors ng boardroom. Dalawang matatangkad na security guards na nakabarong ang unang pumasok, kasunod ang 4 na sekretarya na may hawak na mga mamahaling leather folder. At sa likod nila, naglakad papasok ang isang babaeng may napakabigat na otoridad. Nakapuyod ng maayos ang aking buhok, nakasuot ng isang pasadyang itim na mamahaling coat na gawa sa labas ng bansa, may suot na itim na salamin, at bawat hakbang ng aking high heels sa makintab na sahig ay tila ba nagpapatigil sa tibok ng puso ng bawat taong nasa loob ng silid.
Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salaming itim at tumingin ng diretsyo sa mag-ina. Nalaglag ang panga ni Kevin. Halos maging tuod siya sa kanyang kinaupuan, habang si Luisa naman ay napahawak sa kanyang dibdib at napatayo ng hindi oras. "Jejes! Ikaw," sigaw ni Kevin habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at kabuluhan. "Impossible. Paano? Ikaw ang madumis na basurera kagabi." "Maupo kayo, Luisa," Kevin, malamig at buong-buo kong utos habang naglalakad ako patungo sa dulo ng mesa, ang pwestong nakalaan para sa pinuno ng Valderrama Imperyo. Masamang sumigaw sa loob ng aking kumpanya. Agad na lumapit sa akin si Attorney Santos at yumukod ng malalim bilang paggalang. "Magandang umaga, Madam Jess Valderrama. Heto na po ang orihinal na kopya ng Last Will and Testament ng iyong lolo, na may gintong tatak at selyo ng korte." Binuksan ng abogado ang dokumento at binasa ito sa harap ng lahat gamit ang mikropono. "Ako, si Don Alejandro Valderrama, ay nagpapahayag na ang lahat ng aking bilyon-bilyong ari-arian, ang 70% ng shares ng Valderrama Imperyo, ang lahat ng mansyon, hotel, at lupain, ay buong-buong ipinamamana ko sa aking nag-iisang apo na si Jess Valderrama. Simula sa araw na ito, siya ang tatayo bilang bagong chairperson at CEO ng kumpanya." Isang malakas na sampal sa katotohanan ang dumapo sa mag-ina. Ang mga board members na dati ay nakikipagkaplastikan sa kanila ay agad na humarap sa akin at nagsipalakpakan, pilit na nagpapasikat sa bagong bilyonaryang pinuno. "At may karagdagang huling habilin si Don Alejandro," patuloy ni Attorney Santos, habang nakatitig ako ng matalim kay Kevin. "Ipinag-uutos ko rin na bawiin ang lahat ng maliit na shares ng pamilya Almeda at patalsikin sila sa subdivision na pag-aari ng ating korporasyon dahil sa kanilang napatunayang masamang pag-ugali sa mga mahihirap." Hindi maaari ito," hysterical na sigaw ni Luisa, tuluyan nang nawalan ng kontrol sa sarili habang umaagos ang kanyang luha. "Rose S. Jess, parang awa mo na. Nagkamali kami. Hindi namin alam na ikaw pala ang tagapagmana ng mga Valderrama." Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking marangyang upuan. Lumapit ako sa tapat ni Kevin na ngayon ay tulala at namumutla, tila ba nawalan ng kaluluwa. "Kagabi lang, Kevin, pilit mo akong pinapadila sa sapatos ng iyong kasintahan para sa 500 piso, bulong ko sa kanya, sapat na narinig ng buong boardroom. Ngayon, sino sa atin ang walang-wala? Sino sa atin ang basura?" Nanghina ang mga tuhod ni Kevin. Sa harap ng lahat ng mga board members at mga opisyal ng kumpanya, dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang upuan at lumuhod sa aking harapan, kasunod ang kanyang ina na si Luisa na nakataas ang 2 kamay, umiiyak at nagmamakaawa para sa kanilang kabuhayan. "Jess, patawarin mo kami. Naging bulag kami sa yaman. Parang awa mo na, huwag mo kaming sirain," pagsusumamo ni Kevin habang nakayuko ang kanyang ulo sa harap ng aking mga sapatos. Tiningnan ko silang dalawa mula sa aking kinatatayuan. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa gintong susi na nasa aking bulsa, ang susi ng aking bagong simula. "Tumayo kayo riyan," malamig kong wika. "Hindi ko kayo papatulan sa inyong kababawan. Ibibigay ko sa inyo ang pagkakataong makahanap ng bagong matitirhan sa labas ng aking subdivision sa loob ng 3 araw. Pero ang inyong posisyon, ang inyong shares, at ang inyong kayabangan. Tapos na ang mga araw na yon. Nais kong maranasan nyo kung paano maging isang walang-wala, upang matutunan nyo kung paano irespeto ang bawat tao, maging basurera man ito o bilyonaryo." Tinalikuran ko sila at hinarap ang aking mga abogado at board members. "Magsimula na tayo sa pagpupulong para sa kinabukasan ng Valderrama Imperyo." Dito nagtatapos ang aking kwento, admin ng Lungkot Channel TV. Ang pagpapanggap ko sa loob ng 1 taon ay hindi madali, ngunit ito ang nagbukas sa aking mga mata. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ginto o sa suot na damit, kundi sa tibok ng kanyang puso kapag ang kaharap niya ay ang mga taong itinuturing ng mundo na walang-wala. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay. Pagpalain po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito.
Naway inyong magustuhan at kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa patuloy nating pa-upload.